The Philippines, a home for natural beauty, cultural heritage, and welcoming Filipinos. It has so much to offer, and that is why people keep coming back for more. But does it just end there? Behind the captivating sights and sounds that this country has been projecting, there are also issues that it is facing. Siguro kaya ginagawa ni Duterte yun para malinis tong Pilipinas. Pangit naman ang ginagawa niyang paglinis sa Pilipinas eh. Poverty. When war broke out in Marawi in the southern Philippines almost 2 years ago, Nurkaya Digmal and her children fled the violence. They see for underweight children, and it may be attributed to the history of conflict in the region. Corruption. Is sentenced to a minimum of 8 years up to a maximum of 9 years and 4 months of imprisonment. This has the accessory penalty of temporary absolute disqualification and perpetual special disqualification from the right of suffrage. Ang korupsyon po ay hindi titigil sa ating bansa. Not even during our lifetime. Unless we change ourselves, unless we change our values. Inflation. Sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, paano naghihigpit ng sinturon ang ating mga kababayan? Diba sa bigas, commercial yung binibili namin. Dati 40 pesos, ngayon ang commercial 50 above. NFA na lang binibili namin para makatipid. Territorial disputes. The Coast Guard vessel has been shadowing us for a while now, at one point sailing as close as 6 meters to this vessel, according to the Philippine Coast Guard crew on board with us. Patuloy na Education. kulelat pagdating sa math, reading at science sa mga estudyanteng Pinoy na may edad na 15 taong gulang kumpara sa mga mag-aaral sa ibang mga bansa. Press media. As a major setback for press freedom in the Philippines, Maria Reza, one of the most prominent Filipino journalists and one of her colleagues, found guilty of cyber libel. Public transportation system. Public transportation sa buong mundo. Base sa isang pag-aaral sa 6 mga lungsod na kasali mula sa iba't ibang bansa. According to studies, these are also the reason why the Philippines has remained a developing nation for so long. In the province of Pampanga, our team interviewed 6 Kapampangans of different backgrounds about their perspectives on the current and future situation of the country. Will there be progress in the Philippines, or will we only keep falling back into a cycle? Magandang araw, ako si Freddy Apmagyari, nakasubulan lang po sa upang elementary school. I'm Pablito Torres, Manansala. Magandang araw, ako si Freddy Apmagyari, nakasubulan lang. I'm already a senior citizen, I'm 65 years old, and I'm already a worker of the municipality of Guagua. I work as a government employee, and by profession, I am a pastor in the Protestant Church. My name is Romeo Nabong, 24 years old, a social worker officer 1 at the DSWD Field Office. I'm Jackie Espallardo, 20 years old, and took Bachelor of Science in Tourism Management in DAVSU. Ako si Levi Dato Lopez, 22 years old, isang construction worker. My name is Leonard M. Carpo, 19 years of age, college student of Don Honorio Ventura State University.
Mahal ko ang Pilipinas dahil dito ako sinilang ng international status at yung maging mabuting tao dahil sa pinakitang pagmamahal sa ating mga magulang. Maraming mga bagay ang nagustuhan ko sa bansa tulad na lang ng mga kultura at tradisyon na Islam. At kasama pa rito ang mga natanawin at masarap na pagkain. Hindi mahirap mahalin ang bansa nito dahil sa maganda nga ito, pero dahil sa politika ay nagkaroon ng pagbabago sa pagmalakad dito tulad ng nalaman sa mga patakaran na ito natutupad ay hindi naman ito nasusunod. The most I love in the Philippines is the traits and tradition which we inherited to our forefathers. But to love the Philippines is not too hard to love. Dahil nga sa magandang kaugalian ng mga tao at yung nakaginislan ng mga kabataan at dinala nila yon hanggang sa kanilang pagtanda. Kaya for me, hindi mahirap mahalin ang Pilipinas. What I love about the Philippines is the rich culture, the diversities, and syempre yung mga tao sa Philippines, which is the Filipinos, which are hospitable. Hospitable in a way na wina-welcome nila yung mga tao full-heartedly. And nakikita naman natin or evident naman sa atin na tayong mga, especially tayong mga Kapampangans na once na merong pumupunta sa atin na turista, we welcome them full-heartedly, and that is something to celebrate kasi we Filipinos are hospitable, kaya dinadayo tayo rin ng turista. And para naman sa question na mahirap bang mahalin ng Pilipinas? Para sa akin hindi, kasi alam naman natin na yung Pilipinas rich siya sa culture and may iba't ibang uri ng Filipino, which is when they unite, nagiging stronger sila, and napapakita nila na hindi lang tayo Pilipino, hindi lang ito ang Philippines, kundi may ipapakita pang iba, or mas nagiging matatag yung Philippines whenever na may dumarating sa atin ng mga pagsubok or something. We know na we can stand alone kahit walang tumutulong sa atin. Kaya naniniwala ako na hindi mahirap mahalin ang Pilipinas dahil nagsusumikap sila in different ways. The Philippines is a beautiful country with stunning landscapes, rich biodiversity, and warm, friendly people. I appreciate the diverse culture, delicious food, and vibrant festivals. It is true that loving a country can be challenging when faced with various issues, but every nation has its own set of problems. Mahal ko ang Pilipinas dahil sa magagandang tanawin nito. Mayamang kultura at mga taong mapagmahal at masiyahin. Sa ngayon ako na minsan ay mahirap mahalin ang ating bansa dahil sa mga issue tulad ng corruption at kahirapan, ngunit naniniwala akong may pag-asa pa ito para sa pagbabago. One thing I love about the Philippines is ang pagiging hospitality natin. Since kahit na walang-wala tayong maibigay sa kanila, kung ano man yung kaya nating mai-present sa kanila para lang maging comfortable sila sa bahay natin, yung feel at home sila, ginagawa natin lahat. Kahit walang-wala talaga tayo. At mag-a-agree din naman ako sa pagmamahal ko sa Pilipinas dahil sa, yun nga, unang-una sa lahat yung pag-iintindi nila sa kapwa nila since family-oriented yung mga Pilipino. Pero nag-iiba rin tong perspective ko dahil syempre yung tinatawag din nating crab mentality ng mga Pilipino since magiging specific tayo dito, hinahatak nila pababa yung mga kapwa nila na alam nilang umaangat. Ayaw nilang nalalamangan, ganun.
Kaya yun, nakadepende sa perspective ng bawat tao. Pamahalaan ay nagbibigay ng iba't ibang antas na pagtrato sa mga sektor ng lipunan tulad ng matatanda, manggagawa, magsasaka at kabataan. Sa larangan ng mga matatanda, karamihan ay nakakatanggap ng benepisyo sa kalusugan at pensyon, ngunit madalas ay may kakulangan sila sa representasyon sa mga desisyon ng pamahalaan. Sa sektor ng manggagawa, bagaman may mga karapatan sila sa trabaho at pagkakaroon ng unyon, hindi ito laging epektibo at limitado ang kanilang impluensya sa pagbuo ng patakaran. Sa mga magsasaka, marami sa kanila ay nakatatanggap ng suporta tulad ng subsidiya. Ngunit patuloy pa rin silang naharap sa mga hamon tulad ng kakulangan sa lupa at teknolohiya. Isa pa, mayroon din silang kakulangan at sa representasyon sa mga desisyon ng pamahalaan. Pagdating sa mga kabataan, may mga programa para sa kanilang edukasyon at oportunidad sa trabaho, ngunit patuloy nilang hinaharap ang mataas na kawalan ng trabaho at yung sinasabi natin na underemployment. Dagdag pa rito, nilimitado rin ang kanilang partisipasyon sa politika at iba pang aspekto ng lipunan. Kung tutuusin ay dapat pare-parehas ang pagtrato, lalong-lalo na sa mga elderly o yung tinatawag nating senior citizen, which is na kailangan talaga nila ng kakaibang trato sa ating gobyerno. Yung mga nakatatanda, yung mga kabataan at yung iba pa, ay kailangan lang din na talaga ma-achieve o ma-attain kung ano yung nararapat para sa kanila. For the state policies naman na hakbang ng mga gobyerno para sa mga different classes dito sa Philippines, which yung mga elderly to the youth, alam naman natin na may mga different agencies tayo dito sa Pilipinas, which are yung mga DSWD, DepEd, etc. And these are the ways of the government para matulungan yung bawat mamamayan ng Pilipinas from sa mga nakakataas hanggang sa nakakababa. So, para sa akin, may mga lapses yung government, pero mas madami yung mga naitutulong ng government dun sa mga taong naaabutan nila ng tulong. Like sa amin sa DSWD, we cater the people from elderly up until dun sa mga nakakababa sa amin or dun sa mga nakakababa dito sa ating komunidad. So, para sa akin, may mga tulong yung government na kahit hindi man nila nare-reach yung mga malalayo, pero they are moving. State policies should prioritize the needs of all citizens, including the elderly, working class, peasant class, and youth. Unfortunately, it seems that not all voices are equally represented. By actively involving these groups in policy making and implementing targeted programs, the government can better address their unique challenges. Ang mga matatanda, manggagawa, magsasaka at kabataan ay may iba't ibang hamon na kinakaharap. Bagamat may mga programa ang gobyerno para sa kanila, kadalasan ay kulang pa rin ang implementasyon at pondo. Madalas, hindi sapat ang boses nila sa pagbuo ng mga patakaran at kailangan pa ng mas konkretong aksyon at pakikinig mula sa pamahalaan. Due to particular circumstances, somewhat
may negative drawbacks yung treatment na pinaparamdam or pinapakita nito. Since yung natitrigger dito yung life status ng individuals. Kasi kung lagi naman fair yung treatment, wala namang magiging result ng disagreement or walang understanding na mangyayari kung yung treatment is fair and square sa lahat. Sa aking palagay naman, ang kalagayan ng susunod na henerasyon sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan ng Pilipinas ay nakasalalay sa ilang mahalagang aspeto. Kasama nito ang edukasyon na may potensyal na mapabuti ang kalidad at access, bagaman may mga hamon sa pasilidad at guro. Sa trabaho, maaaring tumaas ang oportunidad, ngunit mahalaga ang kalidad at seguridad ng mga trabaho. Sa kalusugan, magiging mas malusog ang henerasyon sa hinaharap kung may isa sa katuparan ang mga reforma sa kalusugan. Ang partisipasyon sa politika ng kabataan ay magiging aktibo at mapanuri kung bibigyan ng sapat na plataforma at hindi rin dapat kalimutan ang kalikasan kung saan mahalaga ang mga proyektong pangkalikasan para sa ligtas na kapaligiran. Sa palagay ko, medyo mahihirapan yung mga the next generation regarding the policies of the government. Kasi yung nangyayari parang history repeat itself. Sa panahon ng kanilang pangangampanya, dami nilang mga pangako, pero kapag naupo na sila, yung kanilang mga personal interest lamang ang kanilang pinibigyan ng panahon. At yung kinabukasan ng mga ating kabataan o yung next generation ay nalalagay sa alanganin. Kaya kung hindi nila ibabago yun o hindi sila magpapakabuti sa kanilang governance, ay kawawa ang next generation sa ating bansa. Well, for me, it's not about the leader yung mag-i-influence dun sa mga younger ones. Pero yung mga younger ones yung mag-i-influence sa bawat isa or sa mga nakapalibot sa kanya. Kaya hindi ako nag-worry about dun sa mga younger ones na how will they end up once na tumungtong sila dun sa right age. Kasi nasa tao naman yan kung paano niya i-adapt yung nasa surroundings niya and kung ano yung meron sa surroundings niya. Kasi alam naman natin na we people have different perceptions and adaptability about dun sa mga bagay na meron tayo. Kaya para sa akin, nasa tao yon kung paano nila i-adapt yung mga meron dito sa paligid natin. Pero for me, I believe na yung mga younger ones is matuturuan naman sila ng mga parents nila or someone na nakakataas na nila kung paano makipagsabak sa buhay. The future generations' well-being relies on effective governance, education, and sustainable development. With proper guidance and opportunities, the youth can become productive citizens. However, if current issues like corruption and inequality persist, it may hinder their progress and well-being. Sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan, ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ay magkahalong pag-asa at pangamba. Positibo ako sa mga hakbang tungo sa edukasyon at teknolohiya, ngunit nangangamba rin ako sa mga issue ng kalikasan, ekonomiya at karapatang pantao. Could be a huge burden to them since on the specific drastic situations were they in, it would be a difficult task for them. Kaya nga,
pag may problem or opinions sila na gusto nilang ma-reach out sa mas nakatataas, di sila masyadong pinapansin or napapansin kasi mas nagfo-focus lang yung pag-resolve ng problema sa corruption niya kasi yun yung pinakamalaking factors kung bakit naghihirap yung bansang Pilipinas. Upang mapabuti naman ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino para sa atin, mahalagang matugunan ng pamahalaan ang mga sumusunod na pangunahing problema. Una-una sa edukasyon, sa trabaho, sa kalusugan, korupsyon, marami ito na sa kahirapan, infrastruktura, kalikasan at seguridad. Sa pamamagitan ng pagtuon sa mga suliranin ito, maaring tumaas ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino at makamit natin tayo ang pag-unlad ng bansa. I think yung major problem ng ating gobyerno ay non-employment. Kailangan ang lahat ay magkaroon ng trabaho upang sa ganon ay may uplift nila ang kanilang sariling pamumuhay at magkaroon sila ng sariling identity. Kapag non-employed ang isang mamamayan ay puro bisyo na sa isip nila, kaguluhan at kalokohan. Kaya wala silang pinag-aabalahan dahil wala silang trabaho. Pero kung may trabaho ang lahat ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Well, evident naman from the beginning na the major problem of the Philippines is poverty and lack of proper education. So, kami sa DSWD, ina-assess namin yung mga tao kung paano sila namumuhay. So, evident yung poor or may mga evident yung poverty talaga dito sa ating bansa, which eliminates them or limits them to reach yung mga gusto nila or yung mga daily basic needs natin. Kaya for me, yun yung kailangang i-prioritize ng government natin para matulungan yung bansa natin na maiangat. Since yung Philippines is a third world country, kailangan natin mas umangat pa para ma-reach natin yung goal natin na mapunta sa second world country or the first world country kung kaya natin, di ba? Kaya, first things first, let us alleviate yung mga problems which is the poverty and lack of proper education. Major problems to be addressed include poverty reduction, job creation, accessible healthcare and educational improvements, enhancing public transportation, addressing corruption, and promoting environmental sustainability are also crucial. These efforts can enhance the quality of life for ordinary Filipinos. Ang pangunahing problema na kailangan tugunan ng gobyerno ay ang korupsyon, edukasyon at kalusugan. Kailangan magkaroon ng mas transparent na pamamahala at maayos na sistema upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng karaniwang Pilipino. Yun na nga, just like what I said before, the corruption itself, it's most prioritized problem in the Philippines. Since ito talaga yung kailangan tutukan, kaya kung bakit naghihirap lalo yung mga Pilipino at kung bakit naman yung mayaman lalo yung mga mayayaman. Mas pinagbibigyan pansin kasi nila na pagka mahirap ka, pabayaan na lang natin sila since hindi naman sila kawalan. Kasi kontrolado naman natin yung mga nasa higher position. Tayo yung gumagawa ng paraan para sa sarili natin kahit di natin sila pakialaman. Dahil kahit di natin sila pakialaman, wala namang magiging epekto sa buhay natin yun.
Pilipinas na pahalagahan ang kanyang pamana, kultura at kasaysayan dahil nagdudulot ito ng mga sumusunod na benepisyo katulad ng nagpapalakas ng pambansang pagkakakilanlan, nagbubukas ng mga oportunidad para sa ekonomikong pag-unlad, nagpapalakas ng komunidad at nagbibigay inspirasyon para sa hinaharap. Ito ay mahalaga upang mapanatili ang pagkakaisa at pag-unlad ng bansa o ng ating bansa. Yung kasing national heritage natin, yun talagang identity natin bilang mga Pilipino. Kaya kailangan nating i-preserve yun. Kailangan hindi nila makalimutan yun. Kaya kung ating naaalala, sa grade school pa lang ay tinuturo na sa atin ng ating mga teachers upang sa ganoon ay may tanim sa kaisipan ng bawat isang nag-aaral hanggang sa kanyang pagtanda ay hindi niya makakalimutan ang kanyang national heritage. So how it is important to value our cultural diversity. So para sa akin importante yung pag-value ng cultural diversity natin dahil dito tayo nakikilala. Not only dito sa Southeast Asia pero sa buong bansa. And I believe na we have our own culture. Meron tayong iba-ibang culture dito sa Philippines na nag-unite sa atin para mas makilala tayo sa ibang bansa. And as far as I know, kilala yung Philippines sa rich cultures niya. Kung saan may mga tourist spots tayo na pinupuntahan ng mga taga-ibang bansa para lang maranasan nila kung ano yung meron tayo dito sa Pilipinas. And for me, that's a great achievement na nape-preserve natin yung mga cultures natin which are diverse and mas nakikilala pa tayo all over. Preserving and valuing the Philippines' diverse heritage, culture, and history fosters a strong national identity and promotes unity among citizens. It also boosts the tourism industry and enhances the country's global reputation. By integrating cultural preservation with sustainable development, the nation can secure a prosperous future. Mahalagang pahalagahan at pangalagaan ng pamana, kultura at kasaysayan ng Pilipinas upang mapanatili ang ating identidad bilang isang bansa. Ang pagpapahalagang ito ay makakatulong sa pagkakakilanlan at magbibigay inspirasyon para sa pag-unlad at pagkikisa sa hinaharap. It is important kasi dito mas lalong nakikilala yung Pilipinas since pag sinabing beaches, exotic wild animals, dito naririnig natin Philippines agad kasi nga ito na yung trademark nila eh. Ito na yung pinagmulan nila, yung culture nila, history. Pag sinabing Jose Rizal, alam nila yan. Pag sinabi ding mga volcanoes, mga ganon, tanawin, forest life, alam nila Philippines agad yan kasi nga ito yung trademark. Nakakapag-contribute to sa development since pag nga nagiging kilala yung Pilipinas, nagiging tourist attraction siya, nagiging melting pot siya ng Asia since nagko-contribute naman to sa financial problems ng Philippines, kaya nagkakaroon ng other source income, tsaka iba pang mga culture ang napapakita sa ibang bansa at kinikilala naman nila nito dahil nga yung Pilipinas openly siya for other countries. Ang pagbibigay ng plataforma sa mga influencer at tulad ng mga vlogger bilang pinagmumulan ng balita at impormasyon sa social media
ay isang maingat na desisyon na kailangan pag-aralan ng mabuti. Ang mga kadailangan para bigyan sila ng plataforma ay kasama ang malawak na saklaw ng kanilang impluensya, kaalaman at yung kredibilidad sa mga larangan at kakayang makakonekta sa kanilang mga tagasunod. Ngunit hindi dapat basta-basta bigyan sila ng plataforma dahil may responsibilidad sila sa impormasyon na kanilang binabahagi. Panganib ng disinformasyon at yung kredibilidad ng kanilang pinagmulan ng impormasyon. I think it is not. Hindi sila dapat bigyan ng kaukulang panahon o kaya ng mga chances na sila mag-i-spread ng kahit anong balita sa ating kinalalagyan ng isang pamayanan. Kasi makikita natin sa mga ibang vloggers, it only, ang ginagawa lang nila yan pagbablog, to make money, to make an income for themselves. At pagkatapos ay magkaroon sila ng sariling identity bilang mga vloggers. Kung minsan kasi ay nagkakaroon ng below the belt yung mga pinopost nila sa kanilang mga vlogs, kaya yung iba ay nagkakaroon ng problema between the ordinary citizens and at ang mga vloggers. Kaya ang dapat ay kung talaga ano yung nararapat yung social media, kung kailangan yung news o yung mga nagbabalita, sila ang bigyan pansin upang sa ganoon ay may set aside yung mga vloggers na yan. Kung minsan ay sinasabi natin nakakatulong, pero majority ay hindi man. Para sa akin, yes. Bakit? We have a lot of vloggers, influencers dito sa ating bansa. And they are known to be, or they are known na nagbibigay ng mga news, updates, and everything sa social media. And naniniwala ako na nagagamit nila yung social media as their way para sabihan yung mga tao kung ano yung nangyayari dito sa ating bansa. Pero there should be limitations. There are some vloggers na nagbibigay ng mga false informations, fake news, and everything. Kaya dapat, for me, nalilimitahan nila yung mga binibigay nilang information sa mga tao because meron sa mga tao na naniniwala agad sa mga fake news or something na nabasa lang nila online. Kaya for me, there is a positive and negative effect once na binigyan natin ng platform yung mga vloggers. Pero for me, it is 80% yes na bigyan ng platform sila kasi nakakatulong din sila to disseminate information which are rightful and correct. Influencers and bloggers have a wide reach and can bring attention to important issues. Not all content creators have the expertise or credibility to serve as reliable sources of news and information. Ensuring accurate and responsible reporting should be priority. It is better to rely on established news platforms for verified informations. Sa tingin ko, ang mga influencer at vlogger ay maaaring magbigay ng plataforma para sa balita at impormasyon sa social media. Ngunit kailangan itong sinamahan ng responsibilidad at katotohanan. Mahalaga ang tamang impormasyon upang maiwasan ng fake news at misinformasyon. Probably kasi depende sa information na pinapakita nila if it's based on facts. Siyempre titignan pa rin natin yung reliability tsaka validity ng information na sinasabi nila. Kasi nga, influencer, pag sinabing ganyan, they have the power to influence someone through in the internet. Napakadali lang yan. Kaya pag titignan natin, depende talaga. Kasi kung
yung sources nila mali o kaya naman sabihin na natin na pineke lang. Siyempre magkakos yan ng impact sa mga tao, lalo na kung about yan sa health, mental health, ganun. Pwedeng mag-cause ng panic sa kanila. Kasi maling information ngayon napasa eh. Siyempre mag-expect din yung tao, kaya maniniwala sila na totoo yun. Kaya depende rin talaga sa information na kinakalat. The Philippines is not just a normal country. I love the Philippines for its beauty, uniqueness, culture, food, and overall charm. But it's not just these aspects but also the people in the Philippines. According to Lin 2023, it also says that the Philippines offers a unique blend of natural beauty and vibrant culture. It highlights the country's stunning beaches, rich history, and friendly locals as key reasons why it's more fun in the Philippines. I can proudly say that the Philippines is very hospitable to tourists when they visit, because Filipinos want to show everyone's beauty of the Philippines. In my opinion, I do not agree with the saying that it is hard to love our country. It is very easy to love our country by appreciating the beauty of the Philippines, using the language, and enjoying the food. We can simply say that by living life in the Filipino way, you can easily love the Philippines. The treatment of the state policies towards different classes now can be two-sided. As we see, there are several events that people, especially in Philippines, receives a negative treatment from the state policies. I can say that this is unbiased and it depends, but in my observation, the majority of treatment is unfavorable. Treatment of state policies to the elderly, youth, peasant, and working class is always biased. We can see that by the state policies, peasants now receives funds from purpose, elderly receives retirement compensation, working class receives some financial assistance and opportunities for loans, and youth by giving free education to the Philippines. We can say that some of these are the privileges of each class. But what about the dark sides? Peasants, when it comes to power in the state, they are always rejected. Other youths that are not heard and rejected of their propaganda and etc. Evident example of dark side of the state policies treatment are the blue-collar workers in the Philippines. Blue-collar workers are one of the unheard voices in the Philippines. According to Beltran 2023, National Economic Development Authority head Arsenio Balisacan said that the increasing wages will only result to harming of economy and will contribute to the inflation. This is one of the most trivial cases that are opposed by the state policies. It is evident that they are unheard as the case is not approved until now. However, despite of voices heard, we don't know that some in peripheries are not heard. And this is the reality of the treatment of state policy. Some are in favor and some are unfortunate. Generation would end up just like the current generation, but it will be worse than before, since it would be a difficult task for them to deal with. According to Satyakari quote, we all heard it before. History repeats itself. It's a common phrase used by the people from elementary students to retirees. We love to look at our present and compare it to the past, and then focus on all similarities to say we've seen this before. If you ever talk with a historian, thought you're bound to hear a challenge. However, I still believe in kabataan ang pag-asa ng bayan. Despite the current governance here in the Philippines, there are people who will deal wisely in government current situation. The government should focus on these major problems to improve the quality of life for ordinary Filipinos.
First, of course, poverty and employment, creating more job opportunities and providing better wages to reduce the poverty. In healthcare access, ensuring affordable and accessible healthcare for all, especially in education by improving the quality of education and making it accessible to everyone. In infrastructures, enhancing public transportation, roads, and internet connectivity, especially corruption, reducing corruption to ensure that public funds are used effectively for the people's benefit. And in environment, addressing environmental issues to ensure clean air, water, and sustainable living conditions. According to the NEDA Philippines and World Bank, to improve the quality of life for ordinary Filipinos, the government needs to address economic inequality. This involves creating more job opportunities, ensuring better wages, and reducing poverty. Despite economic growth, significant disparities persist, and targeted efforts are essential to uplift the poorest segments of the population. By focusing on these areas, the government can create more equitable and prosperous society for all Filipinos. Valuing and preserving the Philippines' diverse heritage, culture, and history is crucial because it fosters a strong national identity, promotes unity among its varied ethnic groups, and enhances cultural pride. This appreciation also attracts tourism, boosts economic development, and educates future generations about their roots, which can inspire innovative ideas and sustainable practices. Overall, a deep respect for its cultural legacy helps the Philippines build a cohesive and progressive society. According to Manila UE 2022 March 21, preserving our rich history is essential to preserving our identity. By providing us with a lifelong connection to historical, social, ideals, opinions, and cultural practices, it helps us better connect to each other and strengthen our sense of unanimity, belonging, and patriotism. I believe that influencers should not be given a platform to spread information. The information that we consume on the news and social media platforms holds importance to the lives of citizens like us, and therefore the press media is also crucial because it aims to inform the public by being reliable and accurate. People nowadays, especially Filipinos, are gullible. Actually, 51% of Filipinos find it difficult to spot fake news in the media, and they would easily believe the things that they see on the internet, even without fact-checking. As claimed by Angelique in 2021, the use of influencers and information on social network sites as a journalistic source has led to the fact that sometimes the media through which we broadcast information is not checked, and truthfulness is suppressed. Influencers like vloggers and social media creators are not true journalists who studied for years to fulfill the audience's need for accurate and balanced information. So if you let these influencers have the power to disseminate information without knowing how to filter and handle it properly, it may lead to misinformation and public harm. Now that we have heard the opinions of these people who are members of our society, we can conclude that even though we view most things differently, they are important in building up and progressing a nation. At the end of the day, it is us who have the power to change the system. To awaken the senses and lead others to act, these voices should be heard.
Para sa bayan, para sa kinabukasan. Forget what Father Brennan said. Leave when I born in sin. Leave a note on your bed. Let your mother know you're safe. And by the time she wakes, we'll have driven through the state. We'll have driven through the night. Baby, come on. If the sun don't shine on me today, and if the subway's flooded and bridges break, will you lay yourself down and dig your grave, or will you rail against the dying day? And when we look outside